Si Johnny Lizano at ngayon ipapakilala ko sa inyo kung sino si Basilio sa nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pero bago yun, bigyan natin muna ng maikling pagbubuod kung ano nangyari sa buhay ni Basilio sa loob ng nobela. Si Basilio ay nakatira sa San Diego kasama ng kanyang kapatid na si Crispin at ang kanyang nanay na si Sisa. Sila ay nanungkulan bilang sakristan sa simbahan ng San Diego. Habang sila ay nagpapatugtog ng kampana noong All Saints Day noong 1881, sila ay nakatanggap ng balita na sila daw ay naakusahan na nagnakaw ng 2 pirasong ginto. Sila ay binugbog ng sakristan mayor at ng mga kasamahan nito. Si Basilio ay nakatakas, ngunit siya ay binaril at tinamaan ng bala. Siya ay umuwi sa kanilang bahay na may tama ng bala. Siya ay ginamot ng kanyang ina at habang kinikwento niyang nangyari, siya ay nakatulog. Habang siya ay natutulog, siya ay nanaginip. Sa kanyang panaginip ay nakita niya na patuloy na binubugbog ang kanyang kapatid na si Crispin at ito ay napatay. Pagkatapos noon, kinaumagahan pumunta sila ng kanyang nanay sa simbahan para sunduin sana si Crispin. Subalit nung makita ni Basilio ang Guardia Civil, siya ay tumakbo papalayo papunta sa gubat para magtago. Doon siya nawala ng malay at doon siya nakita ng pamilya di Diyos at inalagaan sa loob ng 2 buwan. Nung uuwi na siya sa kanyang bahay nung bisperas ng Pasko, nakita niya yung kanyang nanay na nababaliw na. Baliw na wala na sa katinuan dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Hinabol niya ang kanyang nanay hanggang sa gubat at doon ito ay namatay. Doon niya rin nakita si Crisostomo Ibarra. Si Crisostomo Ibarra ay binigyan siya ng pera para mag-aral sa Maynila. Habang nag-aaral siya sa Maynila, doon niya nakita si Kapitan Tiago at siya ay nangamuhan bilang alipin o kasambahay, katulong ni Kapitan Tiago. Habang siya ay naninilbihan kay Kapitan Tiago, pinagpatuloy niya ang medisina, pag-aaral ng medisina. Doon niya rin nakitang muli ang kanyang kasintahan na si Julie. Habang siya ay nag-aaral ng medisina, sumali siya sa isang organisasyon na naglalayong bumuo ng akademya ng wikang Kastila. Ito ay salungat sa paniniwala ni Ibarra. Habang siya ay pauwi, siya ay hinuli ng mga Kastila dahil inakala na siya ay nagpapalaganap ng mga poster. Nakulong siya at siya ay nakalaya sa pamamagitan ni Crisostomo Ibarra. Nalaman niya na si Julie pala ay nanungkulan bilang katulong ni Hermana Penchang. Dahil doon, tinubos niya si Julie. Nalaman niya rin na namatay na pala si Maria Clara. Dahil doon, nalugmok si Crisostomo Ibarra. Subalit, ito pang malupit, nalaman din niya na nagpakamatay si Julie dahil ito ay ginahasa ng isang pare. Dahil doon, bumuo yung sa loob ni Basilio na sumapi na kay Crisostomo Ibarra upang bumuo ng revolusyon. Ang revolusyon na iyon ay ang pagpapasabog sa isang pagpapasabog na mangyayari sa isang pagdiriwang
sa kanilang lugar. At doon lamang po natatapos ang kwento ni Basilio sa nobela. Sino nga ba si Basilio? Si Basilio, isang mapagmahal na kapatid, mapagmahal na anak, mapagmahal na kasintahan. Si Basilio ay makadiyos dahil siya ay naninindihan sa simbahan bilang sakristan. Si Basilio ay masipag dahil sa kanyang sipag, nitutustusan niya, natutulungan niya ang kanyang pamilya at ang kanyang nanay. Naging nanilbihan siya kay Kapitan Tiago at sa pamilya ni Diyos. Si Basilio ay masikap dahil nagsumikap siya makapagtapos ng kanyang pag-aaral at maging doktor. Si Basilio ay matulungin dahil pagkatapos niya mag-aral, makapagtapos ng medisina, siya ay nanggagamot at tinutulungan niya ang kanyang mga kababayan. Sino nga ba sa kasalukuyang panahon ang maihalin tulad ko kay Basilio? Ang maihalin tulad ko kay Basilio ay si Leni Robredo. Si Leni Robredo na sa kabila ng mga pagkukutya, kabila ng mga sa pagtanggi sa kanya ng tao, sa kabila ng mga sa kabila ng pagtalikod sa kanya ng marami, patuloy pa rin siyang tumutulong, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng pag-asa, patuloy pa rin siyang nagbibigay ng suporta sa mga kababayan natin sa kabila ng pagtalikod sa kanya ng mga taong una niyang tinulungan nung nasa posisyon pa siya. Si Leni Robredo ang nakikita kong maihahan katulad ni Basilio na mayroong pagsusumikap, pagmamahal, pagiging makadiyos, pagiging masipag, at pagiging matulungin at pagiging makabayan. Yun lamang po at maraming salamat.